Hi guys! For today's vlog, so naka-break ako, nandito tayo sa food court. So gusto ko lang i-topic guys, yung pinost ko kahapon na bakit nga ba maraming OFW ang tumatanda sa abroad pero wala pa rin sariling negosyo. Hindi dahil wala silang pangarap, hindi dahil hindi sila nagsusumikap. Sa totoo lang, OFW ang isa sa pinakamasipag na tao sa mundo. Pero ang realidad ng buhay abroad ay parang isang cycle na paulit-ulit. Gigising ka ng maaga, papasok sa trabaho. Minsan overtime para madagdagan ng sahod. Pagdating ng sweldo, halos diretsong padala sa pamilya sa Pilipinas. Tuition ng anak, bayad sa bahay, tulong sa magulang, at minsan pati sa mag-anak, tama? Hanggang sa hindi mo napapansin or namamalayan. Ilang taon na pala ang lumipas, pero nandun ka pa rin sa parehong sitwasyon. Marami ring netizen ang nagbahagi na kanilang opinion tungkol dito. Isa sa mga madalas na sagot ay dahil magastos talaga ang pamilya sa Pilipinas. Normal lang na marinig sa mga anak o kamag-anak ang sinasabi, kaya nag-abroad si mama o papa para sa amin. At bilang magulang o breadwinner, natural lang na unahin mo pangangailangan ng pamilya. Kaya kahit gusto mong mag-ipon para sa negosyo, madalas nauubos muna ang kinikita sa pang-araw-araw na pangangailangan. So lumalaki ang kita, lumalaki din ang gastos, isa din yan sa dahilan. Nung unang umalis ang maraming OFW, plano lang nila ay makapag-ipon sa loob ng 2 or 3 years. Ngunit habang tumatagal, nagiging 5 taon, 10 taon, minsan 20 years pa. Bakit? Dahil habang lumalaki ang kita, lumalaki rin ang gastos. May bagong responsibilidad, may bagong pangangailangan, at minsan, nagiging breadwinner ka ng buong pamilya. Kaya kahit may plano kang mag-ipon para sa negosyo, nauubos ito sa araw-araw na pangangailangan at obligasyon sa pamilya. Tama? O isa pang dahilan, walang gabay sa negosyo o investment. Isa pa sa dahilan kung bakit maraming OFW ang walang negosyo ay dahil walang nagturo kung paano magsimula. Sanay tayo magtrabaho para kumita ng pera. Pero hindi lahat natuturuan kung paano palaguin ito. Minsan, kahit may ipon, natatakot magnegosyo dahil baka malulugi. Kaya ang mas ligtas at komportabling option para sa marami ay magtrabaho na lang ulit sa abroad kaysa subukan ang risk ng negosyo. O isa pa, comfort zone at pagod sa trabaho. May isa pang realidad na madalas hindi napapansin. Kapag pagod ka na sa trabaho, buong araw, wala ka ng energy para mag-isip ng ibang pagkakakitaan, tama? Kaya ang ginagawa ng marami ay pahinga na lang sa day off. Unti-unti nasasanay tayo sa routine na pagiging OFW at nagiging comfort zone na ang buwanang sweldo. Kahit alam naman natin na hindi ito habang buhay. Darating isang araw na mapapatanong ka sa sarili mo, hanggang kailan ako magtatrabaho sa abroad? Hanggang kailan ako malayo sa pamilya? Darating ang panahon na kailangan nating umuwi sa Pilipinas. Tama? Ang tanong, pag uwi mo ba, may negosyo ka na bang sasalo sa pangarap mo? O babalik ka ulit sa abroad dahil wala kang ibang choice? Mga kabayan, ang pagiging OFW ay hindi dapat habang buhay na trabaho. Dapat itong maging tulay para makabuo ka ng negosyo at buong bagong pagkakataon. Kaya habang may kita ka pa, habang may lakas ka pa, simulan mong aralin kung paano gumawa ng ibang source of income. Hindi para tumigil agad ka sa trabaho, kundi para unti-unting makagawa ng mas secure na kinabukasan. Kung isa kang OFW na gusto nang magkaroon ng sariling negosyo o extra income kahit nasa abroad, mag-comment ka lang ng ready o mag-message sa akin. Baka ito na simula ng pag-uwi mo sa Pilipinas, hindi bilang OFW, kundi bilang isang negosyante.